niya if ever man nag-hire na daw siya ng gunman, ng assassin na magki-kill sa presidente, if ever man na siya ay patayin. Like, patunayan, 'di ba kailangan hindi nga uma-attend noon sa NBI itong si Sara Duterte para ma-authenticate natin kung totoo ba, na legit ba na merong threat talaga sa buhay ni VP. 'Di ba? Mga minamahal, patunayan ni Sara Duterte. Sino ba yung nag-threat sa'yo kaya mo nasabi yun? Nagigets ninyo? Noon tinatawag ka ng NBI, ayaw mong sumipot, ayaw mong dumalo kasi if meron threat sa buhay mo, ang una mong gagawin, ire-report mo. Di ba mga minamahal? Ire-report mo. Kunyari, may threat sa buhay ko. Ang gagawin ko, pupunta ako sa police, ipapablatter ko, ire-report ko. Sino yung nag-text? Kaninong pangalan? Di ba dapat lahat? Binigay mo yung info mo para may protection ka. Kaso ang problema mo, gumagawa ka ng inventong kwento. Di ba? Kaya sa inventong kwento mo, nahanapan ka ng butas, nalaglag ka, nabuslo ka, di ba? Kumbaga, nahuhuli ang isda sa sariling bunganga. O ngayon, tingnan nyo mga minamahal, nagsalpuan si Senri at ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Ay, nako, tangina mo kaya Tano. Sige, mag-abogado ka pa. Kay Sara, tingnan natin kung kakayanin mo pa. Buti na nga lamang, wala dyan si Bato. Wala si Marcoleta, wala si Jinggoy, walang nanggugulo. Mga minamahal, if Sara was threat, she needs evidence. She needs to show evidence. Yan yung problema eh. Siya yung nanguna nagsabi, may threat sa buhay ko, kaya kung meron man, nag-hire na ako ng assassin, ng killers, para ipategi si PBBM, si First Lady, si Martin Romualdez. Ngayon, kung may threat pala, ipakita mo yung ebidensyang may threat yung buhay mo. Diba? Mima, blooming ka today. Syempre. Continue tayo dito. Judge Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, and you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Para sa Counsel for the Defense, Mr. Presiding Officer, just for clarity, ano pong relevance nung video na ipinakita ni Attorney Zuleika Lopez? Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor. The committee headed by Representative Joel Chua began investigating the Vice President and her people, even when Attorney Zuleika Lopez was being interviewed by the House Committee of Quadcom Committee, Your Honor. Punyeta, alam ko na to, yung issue dito. If you will remember, di ba nung nakulong si Zuleika Lopez sa Women's Desk Kineme Eclabush, si Sara Duterte laging bumibisita doon. Laging bumibisita, di ba? Now, ang siste, parang binabantayan daw, minamanmanan daw si Sara. Ito yung siste ha, binabantayan at minamanmanan daw itong si Sara Duterte. So doon, meron daw threat na sa buhay ni Sara. Pero eventually, it turns out na gusto palang mangyari ni Sara Duterte, magpabaril siya sa kanang kamay niya. Kaya nga siya nagja-jogging. Naalala ninyo, mga minamahal? Kaya nga noon nagja-jogging itong si Sara Duterte. 'Di ba? Kaya nga galit siya. Bakit nilipat nyo si Zuleika Lopez doon sa Women's Desk Kinamerot Eclabush? 'Di ba? Kasi doon mapoprotektahan si Zuleika Lopez. Sa unang pinaglagyan ng kulungan ni Zuleika Lopez, medyo hindi protektado doon eh. Kasi open yung ano doon. Kaya nga nagja-jogging. Remember, nagja-jogging. Sino yung nakalala? Last 2 years ago ba yon or last year? Na itong si Sara Duterte openly na nagja-jogging doon sa Quezon City Jail ba yon? Kung saan naka-detain itong si Zuleika Lopez. Basta,
doon nagja-jogging itong si Sara Duterte. And eventually, sinabi niya na mayroon daw threat sa buhay niya. Yun pala, malaman-laman natin, ang gustong mangyari ni Sara Duterte is magpabaril. 'Di ba? Para makuha niya yung simpatya ng mga Pilipino, magpabaril siya sa kanang kamay niya. Parang ganon. Oo. Kaya nagja-jogging-jogging itong si Sara. Doon yun, wag niyo nga kami pinaglololoko. Hindi kami mga bobo eh. Yung kayo yung gagawa ng problema ninyo, tapos ngayon, 'di ba? Gagawa kayo ng problema ninyo, ngayon na nabisto kayo, hindi nyo kayang panindigan. Sino yung mga nakaalala nun? Sige nga, yung gustong magpabaril ni Sara Duterte doon sa jail, kasi nagja-jogging siya kung saan nakadetain itong si Zulaika Lopez, kaya hindi pinayagan na itong si Sara na umattend ng pumasok kung saan nakadetain itong si Zulaika Lopez. Correct me if I'm wrong ha. Oh, plano talaga nila Sara na yon, na on Siami. Yes, yan yung sabi ko, Jetlog 69, di ba alam nyo yon? Kasi ako, di ba sabi ko naman sa inyo, lagi akong ano dito sa politics, 'di ba? Lagi akong nakikinig, nanonood. So yun yung system noon nung magpapabaril si Sara para makuha niya yung simpatya. Ang nangyari, naon sa Yami. Parang na ano tawag yun, na evil eye. Kasi naamoy. 'Di ba mga minamahal, naamoy po ng government na ganun yung plano nila. Kaya yun, dinala sa woman's desk si Zulaika Lopez para nang sa gayon, hindi na makadalaw si Sara para wala nang wala nang mairason na kunyari, if ever na natuloy yung barilan na, edi sana si PBBM na naman ang sinisisi kasi sasabihin nila si PBBM ang nagpautos. Yun If she was answering the questions faithfully and to the best of her ability, she was cited in contempt, detained. Her lawyer was not allowed. Her lawyer was not allowed to be with her when they were trying to detain her in the women's correctional facility, Your Honor. So, Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ng alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President na prompt po ng detention ni Attorney Lopez na kanyang inilarawan sa ipinakitang video kanina. Kaya itinatanong ko kung yan ba ang posisyon ng depensa na pwedeng okay lang or pwedeng tanggapin ang grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta. Yes, Your Honor. Before counsel Yes, Mr. Presiding responded answers, although he already answered in the affirmative, Your Honor, I was just referring to we'd like to remind Senator Judge. Nakukuha niyo yung punto, mga minamahal. Nakukuha niyo yung punto. Ganito pasikot-sikot. Ang dami nilang, what do you call this? Ang dami nilang pasikot-sikot. Kung baga tatanungin sila, ang ibabalik nila is tanong din. Diba mga minamahal? If grave threat that she receives, ang comment dito, show the message. Yan yung totoo. Diba mga minamahal? Anong Quezon City Jail baka Congress na contempt si Zulaika? Sorry for my mistake. Oo, mga minamahal, doon sa Congress, 'di ba? Kasi doon bumibisita si Sara Duterte at doon niya planong meron ditong article na 'yun Sara plot congressional kay Zulaika Lopez. Naalala ko yun mga minamahal. Yung nawawala yung ano natin dito
plano niyang magpabaril.